yun ang sabi ko na doon, mag-isip ka doon. Kung ano man ang mga, huwag ka na magsinungaling. Tinuri kita parang anak ko eh. Hindi ko alam na ganyan ka kasama. Pati ako, papatayin mo pa, kikidnapin mo pa ako. Tinuring ko siyang tatay. Umiiyak nga ako sa harap niya pag may mga problema ako. Pero ang hindi ko matanggap, Cheryl, yung patayin niya buong pamilya ko. Okay lang sana na ako lang yung patayin niya. Tanggap ko yun. Pero ubusin niya yung pamilya ko, hindi ko matanggap yan. Katulad ng sinabi ko, inupiran niya ako ng pera para ayusin, hindi kaya ng konsensya ko natanggapin yung inoper niya sa kanya. Sa ngayon, ako pa ang ginawa niya, nag-extort ako sa kanya, napakalaking tanga naman niya. May bagong potential witness sa missing Sabongeros case. Isang opisyal daw ng Kalamba na tinangka umanong patumbahin ni Atong Ang noong 2021. Yes po, ma'am. Gaano ho kataas, Councilor, yung rango? Meron pong police colonel, full pledge, isang lieutenant colonel, at mga kapitan po. Are you ready to identify them, sir? Siguro po sa proper venue nila. So, kayo ho ba ay tatayong testigo laban dito sa mga pulis na sinasabi niyong involved dito sa kaso ng mga missing Sabongeros? Yes, ma'am. 4 na taon ko pong inantay itong tamang pagkakataon, ma'am. At ngayon po nga po sa deklarasyon po ni Totoy, ni Dondon, nagkaroon na po ng linaw. Pamilya rin nitong mga dumukot na to, hindi po magtatagal. Kung ano po yung nararamdaman namin sa loob namin at nararamdaman ng mga maliliit na anak namin, mararamdaman din po ninyo yun. Yun na kung sino yung tinutukoy ko. O si A. Question kung sino-sino nilalabas sila, hindi ba silang lahat? Kumusta? Welcome. At ito yung lingkod, Brindel Talibong, muling makasama ninyo sa pagkakataong ito. Patuloy nating tinututukan itong issue kaugnay sa missing Sabongeros. No, may katanungan tayo dyan. Ang katanungan natin, yes or no lang yan. Pabor ba kayo na, di ba ba, kahapon na pakinggan ninyo ang legal opinion sa isang abogado, mahina daw ang ebidensya ni alias Totoy kaugnay sa missing Sabongero. Yes or no? Pabor ba kayo? At alam mo, parang magkatotoo na pala ito hamon na pinagdako ni General Torre at Mayor Basti Duterte, ha? Sandali. Ito, napakita na ng practice nila. Tatalakayin natin ito mamaya dahil si Chavit Singson nagpahayag na kakasa daw umano siya ng pusta na 30 million. Pabor kay Basti Duterte. Pero wala pang bagong sagot si Mayor Basti Duterte kaugnay sa 27 na ang schedule nila. Okay. May bagong testigo, mga kapatid. Pero
yung ilang bahagi sa kanyang pahayag na masilan, tinanggal natin dahil napakasilan sa naturang pahayag. Sa interview ito, no, ni Pinky Wave, ito. Pero bago dyan, ito pala ang video nila ni alias Totoy, Dondon Patidungan, nung kasama pa sila ni Atong ang kanyang boss, sa isinagawang Senate hearing noon. So sino kayo na nagsinungaling? At saka, Your Honor, yung sinabi niya kanina, nasabi niya, Boss A daw yung kausap ko. Ni minsan, hindi ko tinawag si Mr. Atong ang ng Boss A. Amo po ang tawag ko sa kanya, Your Honor. Sino ngayon na nagsinungaling? Mamaya, tuloy natin yan ang video sa Senate hearing. No, sa Senate hearing, kung saan clever na clever pa si alias Totoy, Dondon Patidungan, kaugnay sa mga pangyayari. Dahil sila'y magkaisa pa. Di pa siya kumakalas ni Atong Ang. Okay. Ito ang interview, yung masilan na bahagi, tinanggal ko lang. Di ko parinig. Tingin ko po, ma'am, ang nangyari dyan, doble candidate. Sabay po nila ako sa HPP para sa reward money, tapos meron din sila matatanggap sa online sa akin. So, dito, mapansin ninyo na iniugnay ang, ayon sa konsyel na ito, ang war on drugs at ang missing sa Bungeros, no? At siya'y naging nasa talaan. Makakausap po natin ngayon, Calamba City Councilor Arvin Mangiat. Councilor Arvin, magandang gabi po sa inyo at maraming salamat sa oras. Yes po, magandang gabi po. Lang po, noong 2021, ang sabi ninyo, pauwi kayo, 1 a.m. at meron 2 Fortuner at 2 motor ata na hinarang kayo at nagpaputok. Ano po nangyari? Kayo how were you able to escape that? Marami nga pong nagtaka kung bakit po ako nabuhay. Time na yun. June 29 po yun, 2021. Yung mga tao na po, sila na po yung naglabas sa akin sa sasakyan dahil automatic lock po yung sasakyan po, nag-total na rin po. Marami pong nagtaka. Pag bukas po nila ng pinto, bigla po ako lumabas at diretso. Dahalis lang po mula po sa YouTube sasakyan. Wala pong tumama. At nasundan na rin po. Nung nakaraan pong 2008, nagtangka na rin po sa akin, wala rin pong tumama. Pagkatapos po nung nangyaring yon, ang sabi nyo, yung mga humarang din po sa inyo, ang humila sa inyo, sa inyong sasakyan, mag-isa kayo, sabi nyo wala kayong driver. Yung pong mga bystander na po, yung mga taong sumaklolo po sa akin na nagbukas na po nung sasakyan ko kasi nag-automatic lock po yung mga pinto. Bulletproof, I assume, yung sasakyan, sir? Hindi po, ma'am. Total wreck po yung sasakyan. Nakikita niyo po yan, ma'am, nung in-interview po ako sa GMA. Opo. At obviously, may police report po nito nung June, nung 2021, maybe a day after. Ang totoo niyan, ma'am, sa media lang po yan lumabas. Pero yung mga police report po, kaya po ako nagtaka, after 31 days po, saka lang po nagkaroon ng proper investigation. So, di na blatter ang pangyayari? Reklamo na ako sa DILG. Noong nagreklamo po kayo saan, sir? Sa DILG po. Nagpadala na po ako ng letter note kasi barangay captain niya po ako. No? Tapos wala pong nangyari proper investigation. So, nag-letter po ako sa DILG. Tsaka lang po nagkaroon ng investigation yung R7 and combined po ng PNP Calamba. After 31 days, ma'am. Kaya po malaki ang suspecha ko na talagang mga pulis. Nung panahon na yun, ma'am, ang mga patayan naman nangyayari dito sa atin, panahon po ng mga high value target. Kaya po nasa isip ko noon, nilagay din po nila ako sa high value target ng PNP. Dahil, bakit po kayo high value target?
Hindi ko po alam, ma'am, kung bakit nila ako na inilagay sa high value target. May nakapag-inform lang po sa akin na mga pulis din, na mga kaibigan ko po. Kasi dati rin po akong pulis. Dati kayong pulis, naging barangay captain at ngayon councilor. At ang sinasabi nyo nga, medyo malaking palaisipan sa inyo, bakit hindi nagkaroon ng masusing investigasyon after that? Yes po, ma'am. Sa kabila po noon, nung maging city councilor na po ako, tuwing lalapit na po yung anniversary ng taon-taon po ako nagpapadala ng email sa Office of the President sa Malacanang, sa DILG, sa NBI, sa NAPOLCOM, kay RD, sa aming pong PD. And wala po silang naging masyadong aksyon. Ang meron lang po yung report ang DILG. Ito na nga po yung cross-matching. Nag-request na po ako ng cross-matching. Yun nga po, meron pang dalawang team din po rito. Yung si Police Captain Jeronimo, saka si ex-Police Chavez, Edwin Chavez. Noong February 27, 2021 po siya. Saka po itong si Police Captain Christopher Jeronimo noong March 16, 2020. Mabas. Anong kinalabasan? Nag-match po, ibig sabihin, yung pong baril na ginamit sa kanilang dalawa, yun din po yung baril na ginamit po sa akin. At kanino po, natuntun ho ba kung sino ang pagmamayari ng baril na ito na nag-match po sa inyong tatlo? Wala pong napangalanan kung kanino po yung may-ari, pero yung pong dalawang pulis ay nasa HBT rin po ng panahon na yan. Ay nasaan, sir? High value target din po ng PNP. Babalikan ko lang po ulit yung tanong ko. Ano ho ang iyong teorya at bakit kayo high value target? Wala po akong idea mo kung bakit nila ako nilagay sa HBT. Kasi ang alam ko noon, ma'am, marami pong nailalagay sa HBT kahit wala naman pong kinalaman sa drugs, nilalagay nila para po pagkakitaan po ng mga tiwaling pulis po natin. Sila po nagpapalaki ng pangalan. Para ho, so may mga nangingikil sa inyo. Ganun ho ba? Noong una po, ma'am, meron po... may nag-communicate sa kanya para matanggal ang kaniyang pangalan sa listahan ng high value. Magbigay daw, pero binabaliwala niya yan. Tumawag, tanggalin daw yung pangalan ko sa HBT. Hindi naman po ako pumatol dahil unang-una wala naman akong pambayad sa kanila. Okay. Pero involved ho kayo sa Isabong? Nag-online po ako, master agent po. At kapag master agent, para po sa kaalaman ng mga nanonood, ano ho ba ang trabaho ng master agent? Ano po yung finances na nakapaloob dito? Ano po yung kino-cover ng isang master diyan po sa Isabong? Meron po kaming pwesto na pinabibisita po sa pitmaster. So, aprobahan po nila yung pwesto namin. So doon po nagkakameron ng isang malaking screen. Napapanood po ng mga magsasabong yung mga pinalalabas po sa Manila Arena. So doon po nagkakaroon ng tayaan. Meron pong computer doon, meron na tuwala. Doon po namimili yung mga tao kung saan nila gusto tumaya. So yun po yung, doon po kami nagpapaload sa pitmaster para maloadan po kami. Para yun po yung itinataya po ng mga mananabong po namin dito sa area po namin. Yung mga parokyano po namin na mananabong. At marami pong parokyano ang nanonood at nagbebet, sumusugal. Kaya po, yung pong mga, syempre yung regular na sabong po noon sa loob lang ng sabungan nangyayari. So pagdating po ng mga hapon o gabi na, yung wala na po yung regular na sabong dito sa aming sabungan. So doon po sila nagbebet na nanonood na po doon sa big screen. Opo. Ganito na lang po, Counselor. Meron ho ba kayong naging problema dahil sa inyong involvement sa Isabong, sa inyong pagkalam? Meron ho bang naging banta dahil kayo po ay involved sa Isabong? Wala naman, ma'am. Kasi nung panahon na yun, pagkakatanda ko po, wala po akong naging utang o naging balanse po sa pitmaster. Ang nagkameron po ng isang usapin dyan lang, ma'am, nung meron pong isang taga rito sa amin na nanyope. At nagkataon po na yun na inaanak ko po sa kasal. So doon po nadawit lang yung pangalan ko dahil humihingi po sa akin ng tulong itong inaanak ko, natulungan daw namin siya. Yung panyupi, term nila, pandaraya sa sugal yon. At nasabit nga daw siya kay, dyan sa pitmaster. At sino ang pitmaster?
Yung pong mga namamahala po sa pitmaster, ma'am. Sila po yun. Yung binanggit po ni alias Totoy. Pakibanggit po, Councilor. Yung binanggit po kanina ni alias Totoy si Mr. Atong Ang po. Siya po nagbanggit po. Totoo po yan. Ano pa ho yung sa palagay ninyo? Meron ho ba kayong first-hand knowledge dito sa sinasabi ni alias Totoy, Councilor? Bali nung po kasing medyo hindi naman po kadiliman. So, bilang isang pulis po, kilala ko rin naman po halos na po ng pulis dito sa Laguna. Pipita-kita po kami. Kaya yung iba po doon, talagang namukhaan ko po yung iba. So, ang nangyari nga po noon, nag-request din po ako noon sa Crime Lab, sa SOCO, ng mga legal operation po, ng mga intel operative namin dito, para mag-cross-matching din po. So, wala po pong report yon kung meron pong nag-match. Kasi, ang ano ko po noon, mapangalanan kung sino yung mga gumagamit po ng baril na yan. Ginagamit mga ambush. Kaya po, nag-request nga po ako ng mga legal na operation po ng mga operatiba po namin dito. Sino ho ang sa palagay ninyong nasa likod ng inyo? Isang usapin po yan dito sa amin kasi nga po, yung pong report po nung R7, yung pong investigation po ng Region 4A, at saka po ng PNP Calamba, ay wala pong pumirma na higher officer. Kaya po ako nagtataka, ba't wala pong pumirma? Kaya hindi po nila mailabas yung report. So siguro po yung mga dapat na pipirma doon, siguro po siyang may kinalaman kung bakit po hindi nila nilabas yung report. At after 1 days pa po bago sila nagpa-imbestiga. Kilala niyo ho ba si Mr. Atong Ang? Yes po. Actually, nakakarating po ako sa farm niya, sa Siniluan. Okay. And ito pong sinasabi ni alias Totoy na allegedly si Mr. Atong Ang daw ang mastermind dito sa missing sa Bungeros. Is there anything that you know about this? Meron ho ba kayong maibabahagi hinggil dito sa sinasabi ni alias Totoy? Because I think he's appealing to you na maging testigo din. Actually, ma'am, wala po akong knowledge talaga dyan sa mga nawawalang magsasabong o kung sino man po ang mastermind. Pero yung mga gumagawa po dyan po mayroon po mga nagbubulong sa akin kung galing din po ako sa Intel Operatives na sila po yung mga nandudukot sa mga nawawalang magsasabong. Ano po ito? Mga pulis? Yes po, ma'am. Okay. Ito po yung suspect ko talaga sila rin. So yung sinasabi niyong posibleng involved sa pagkawala ng mga missing sa Bungero at tempo sa inyo ay is the same group of policemen? Yes po, ma'am. Gaano ho kataas, Councilor, yung rango? Meron pong police colonel, full pledge, isang lieutenant colonel, at mga kapitan po. Mm-hmm. Are you ready to identify them, sir? Siguro po sa proper venue na lang po, ma'am. So, kayo ho ba ay tatayong testigo laban dito sa mga pulis na sinasabi niyong involved dito sa kaso ng mga missing sa Bungeros? Yes, ma'am. 4 na taon ko po inantay itong tamang pagkakataon, ma'am. At ngayon po nga po sa deklarasyon po ni Totoy o ni Dondon, nagkaroon na po ng linaw. At kailan ang meeting nyo with Secretary Boying Remulla, Councilor? Ina-arrange ko lang po sa attorney ko po para po pag-arap ko po doon kasama ko na rin po ng aking mga abogado. Pero lilinawin ko lang po bago tayo magtapos, ang inyong alam, as far as you know, are policemen. Hindi nyo po isinasama si Mr. Atong Ang. Wala ho kayong personal knowledge. Kinaklaro ko lang po. Yes, ma'am. Wala po akong personal knowledge, pero kung ano man po yung lumabas sa investigasyon po ng ating PNP, malaki po ang tiwala ko sa ating Chief PNP, kay General Torre, at sa ating pong SOJ, kay Sir Remulla, na magkakameron po ito ng malinis at tapat na investigasyon dito sa Laguna. Mga nilagay po nila sa high value target. Ang tingin ko po, ma'am, ang nangyari dyan, doble kabig Nilagay po nila ako sa HBT para sa reward money, tapos meron din sila matatanggap sa online sabong.
Maraming salamat po sa inyong oras. Calamba City Councilor Arvin Mangian. Okay, yun ang lumabas na bagong testigo pero wala siyang personal knowledge daw na kaugnay kay Atong Ang. At nagdepende lang sa isasagawang investigasyon sa mga otoridad, lalo na sa pamanguna ni Police ni PNP Chief General Nicolas Torre III. Bising-bising ngayon si General Torre, no? Busy sa paghanda para sa July 27, anibersaryo yata yan sa pagkatatag ng Iglesia ni Cristo ni Felix Manalo. July 27, di ba? 1914, nasa kanilang sick registration niya na nilagdaan ni Felix Manalo, ang founder, Quilos Fundadores de esta Asociación San Felix Manalo. So, tinanggap niya ang hamon ni Mayor Basti Duterte. At ito, kanina, ipinakita na sa publiko ang kaniyang paghanda. Oh, yan. Tatalakayin natin yan mamaya, mga kapatid. Ito ang video ni alias Totoy Dondon Patidungan noong di pa siya tumiwalag kay Atong Ang. Kasama siya sa Senate hearing kung saan mariing pinabulaanan niya yung pahayag ng testigo. Yung testigo na hinuli noon, kinulong at kinasuhan ng drugs dahil inakusahang nanyunyupi sila. So, ito ang video sa Senate hearing na di pa siya tumiwalag ni Atong Ang. So sino kayo na nagsinungaling? At saka yung so si Dondon ito, alias Totoy, ang tinanong ni Senador Bato. Honor, yung sinabi niya kanina, nasabi niya, Boss A daw yung kausap ko. Ni minsan hindi ko tinawag si Mr. Atong Ang ng Boss A. Amo po ang tawag ko sa kanya, Your Honor. Sino ngayon na nagsinungaling? Ikaw o siya? Your Honor. Excuse me, Your Honor. Yes. So, di nasagot kung sino ang nagsinungaling. Yung bang saksi na narinig niyang tumawag na Boss A, si Dondon Patidungan, o siya? Dahil nakisingit si Atong Ang dito. Go ahead. Kanina pa po nababanggit ang pangalan ko. Pwede po pong magsalita rin naman ako. Yes, Kasi right. part of the conspiracy yan eh. Yeah, you have the May you have the explain sa inyo. Yes. Marami pong salamat. Kanina po. Dalawang hearing na po tayo. Pangatlo na po ngayon. Tingnan niyo po itong importante po itong sasabihin ko. Tingnan niyo maigi. Kung bakit lagi involved si Dondon. Si Dondon po. Yan. Si Dondon, kaisa pa ni Atong Ang sa hearing na ito. Hindi pa siya tumitiwalag. Siya lang ang nagmamaniobra ng lahat ng farm ko sa construction. So siya ang nagmaniobra sa lahat na farms niya, yung sa mga manukan. 2 to 3 years na siya nag-aasikaso. Ang daming farm niya, 3, 4 na farm. Kung titignan nyo, dalawang Senate hearing plus ngayon, ang question kung sino-sino nilalabas sila, biktima ba silang lahat? Sa ating katanungan, kung naniniwala ba kayo na mahina ang ebidensya ni alias Totoy sa missing sa Bungeros, merong nagsabi na yes, 23%, habang no naman ay 77%. Okay, tuloy natin si Atong Ang sa hearing ito. Ang media lagi nakafocus na kami lagi, hindi lang kami kumikibot, pinapanood ko lang kung ano nangyayari. Talaga bang si Butch Inonog, big innocent ba? Or biktima? O ano? Mr. Atong Ang, I just would like to remind you na
kaya nakafocus sa inyong investigasyon? Dahil, naturalmente, doon last nawala, yung bago nawala yung mga tao, doon sa sabungan ninyo. Yes, Your Honor. Before you want to destroy the credibility of whoever, kung anong klaseng tao si Inunog, I just would like to tell you na kaya nakasintro, baka sabihin mo na kayo lang ang pinagtutukan. Kayo talaga. Sa inyo talaga nakatutok ang investigasyon. Hindi ko po sinisira credibility niya. Pwede po tapusin ko lahat. Sige. Makikita niyo po ang conspiracy rito. Sige. Sir? Gusto niyo po malaman Yeah, go ahead. So may conspiracy sa pangyayari o mano sa pagkawala sa mga sabungero. Kasi Go ahead with the conspiracy. patapos na, kasi mahaba-haba konti lang to, pero andito lahat ng laman. Sige, please, continue. Kasi putol-putol to, pagka na-question ako ng isa, magtataka kayo, hanggang dulo ang sagot dito para matapos itong pinag-uusapan na to eh. Okay? Andito lahat ng laman, okay? Ine-explain ko lang sa inyo, yung salita ko na, yung question ng mga tao, yung inosente ba sila o hindi? Tapos, papakita ko rin sa inyo kung ano yung, kasi pinag-usapan na yung mga chope-chope, hindi naman namin malalaman talaga yan eh. Dahil yung taya nga, hindi namin nakikita. Dahil, kung pakikita ko sa inyo mamaya, yung kung paano sila kumikita ng pera. Okay? Patutunayan ko rin sa inyo na ayaw ko ng mga, yung dahas-dahas dito, patutunayan ko rin sa inyo. Gusto ko rin, isipin nyo kung sino nasa likod din ito ngayon. So, medyo makikita nyo. Kaya kung sana, pakinggan nyo lang muna. Maraming po salamat. Your Honor. Okay. Your Honor, yung umpisa po tayo nung unang mag-hearing, si Butch Inonog at anak niya, ang sabi niya, driver lang po sila, nangungontrata lang po, at wala po silang alam sa sabong noong una. Hanggang sa lumalim ang investigasyon, inamin niya, may farm pala siya. At yung nagsasalitang si Denmark, trainer niya yan, handler niya. Denmark Simpuego. Okay. At pwede niyo ipacheck, hindi siya ordinaryong tao. Marami siyang connection sa politiko at sa pulis. Okay, ito na ngayon. Pangalawa, merong isang family dyan na sinasabi yung Magbanwa family na ang anak niya nawala. Ang amo niya si Julius Chris Habilio. Yan ang sinasabi niya. Tinanong niyo, si Inonog, hindi niya raw kilala yan. Checkin niyo. Si Inonog, tiga-Tanay. Si Chris Habilio, tiga-Tanay din. Hindi raw sila magkakilala, wala raw siyang connection dyan. Pero yung Magbanwa, tiga-Tanay pa rin. Yung family, puro Tanay ito eh. Okay, ngayon, ang sabi ni Inonog, hindi siya involved masyado sa sabong at ang anak niya, driver lang, nangungontrata lang, binabayaran yata ng 5,000 or something para kumita. Video tayo para makita natin. Yung slide. May PowerPoint presentation si Atong Ang sa Senate hearing. Pwede pakita yung picture? Ayan na. Yang number 1, kung makikita nyo, yan ang Inonog, Butch Inonog. Siya mismo ang bumibitaw ng manok. Hindi siya small time. Yan. Ang entry name niya, BGT1, Matao, Baluarte, Guapo. Fight number, ano yan, makikita nyo pangalan niya dyan, ang sulat Butch. Isa siya sa owner. So, yung sinasabi niya hindi niya alam, yan, okay, na hindi siya nagsasabong talaga. Ulitin natin na sa hearing na ito, di pa kumakala si Dondon Patidungan kay Atong Ang. Number 2, nakikita niyo si Inonog na andun doon sa likuran ni Lito Guerra na kasama niya, magkakasama sila sa entering yan. So, ibig sabihin, nandun din siya sa arenang yan. December 20, 2021. Number 3, siya pa rin ang bumibitaw niyan. Si Inonog pa rin. Inaano kasi na hindi ako naninira, tingnan niyo lang maigi. Ito na ngayon ang papakita ko sa inyo na sinasabi niya, ito ngayon, kinuha lang namin to sa ano namin, sa makina namin.
dahil lumabas yung pangalan, malalaman lang naman natin eh. Yung Chris Abilio, Julius Abilio, tatlo yung Abiliong yung brothers na yan. Na sinasabing financier. Sabi ni Inonog, wala rin sa kinalaman dyan, hindi niya kilala, pero Tigatanay, same barangay, pare-pareho sila. Okay? Tingnan niyo yung number 4. Slide number 4. Kung titingnan niyo yun, December 20, 2021, sa Manila Arena, ang entry nila BGT1, yan yung binibitawan ni ano kanina, ni Onog na picture. Team BGT1, Baluarte, Guapo, ang owner boots. Tignan niyo yung posta nila. Yung posta itong sila Habilio, sila Julius. Ang posta nila, lahat, pumupusta lang sila doon sa manok na kalaban ni Inonog. Yung binibitawan nila. Meron sila Inonog ng dalawang sultado to, number 225 at 249. Meron ang manok ni Inonog, nasa wala ang pusta nila Julius, nila Abilio. All in all, yung araw na yun, ang kinita nila 1,194,941. That was sa December 2020. Okay. Number 5. December 28. Hindi raw sila magkakilala. BGT1 na naman. Entry na naman ni Inonog. Ibang araw to, December 28. Okay. 4 na laban niya. 200, 208, 229, 240. Lahat ng pusta ni Julius na hindi niya kilala, nasa wala na naman. Ang kinita nila nung araw niya, 969,000. Okay. Kailan namin na-check to, dahil nga may nakita kami pangalan, hindi namin ma-check talaga yan dahil wala kang pangalan yung mga iba dyan. December 21, the next day, may dalawa na naman silang manok na nilaban. Ang pusta na naman nila Julius, against na naman, sa manok na naman ni Inonog. Kumita sila ng 632,954. Number 6. Number 7. January 13. Ito niya tayo sa Manila Arena. Ito niya tayo yung sinasabing may problema sila. Okay. Si Julius na naman. Sila Julius na naman. Fight number 62. Ang pusta na naman ni Julius, sa wala na naman. Nasa meron kasi. Fight number 73. Saka fight number 98. Ang pusta na naman ni Abilio, sa meron naman. So all in all, ang tinamaan na naman nila nung... Ang laki ng pusta sa mga sugarol sa nitong sabong, milyon-milyon. At yun ang dahilan kung bakit, sandali muna, bakit di basta-basta mahinto ito. Hinanap ko yung, ito pala. May pahayag dito si Alejandro Tingco, ang chairman ng PABCOR, noong July 8. Sabi niya dito, ganito ka laki pala, no? Sabi niya dito, ito po ang makita natin. Sabi niya, so the impact of this is hundreds of billions and revenue for our country that could potentially be lost if the total ban is enacted. So,
hundreds of billions. Ang laki pala ng kita ng sabong sa ating bansa sa gobyerno. Pero kung 100 of billions ang makita, ang tanong dito, ba't ang ating bansa lumubog? Parang sa baha, lumubog sa utang. Meron palang source na hundreds of billions. Kaya may reaksyon dito si Cardinal Pablo Virgilio David, ang dating CBCP President. Sabi niya sa kanyang reaksyon, so I responded, just legalize Shabu. In that way, the government will earn. Just legalize all other sources of addiction for Filipinos because that's the same logic. Yun ang reaksyon ni Cardinal Virgilio David. Kaugnay. So, malaki talagang pustahan nila at karamihan sa mga nagsusugal, may mga nagsusugal na walang trabaho. Pero, grabe ang kanilang pagsusugal. Kaya, ang iba, nalubog sa utang. Tuloy natin ang paliwanag ni Atong Ang dito. Noong 13, 2,450,200. January 13 ulit. Ito pa. Kasabi nito, mayroon pa palang Laguna. JMJ Brothers, sariling entry ni Julius Sabilio. Kinontra niya mismo ang sarili niya entry. 250,000. Si again? Ano ginawa niya? Kinontra? Yung sariling entry ni Habilio na hindi niya raw kakilala, may kasali sila nung same day na JMJ Brothers, Laguna. Kinontra niya sarili niyang manok. 250,000. So, kung kinontra, ito ba ang tinatawag nilang pangyoyopi na kinontra ang sariling manok, doon nagpusta sa iba? Nakikita po namin to sa computer. Kinontra niya. Sa kabila pumusta. Ibig sabihin, sa kabila siya... Sa kabila pumusta, sa wala. Musta? Sa wala. Okay. Pinapaalala ko lang po sa inyo na lahat ng pustan to, hindi sa amin nilalaban. Kinukuha nila yan sa gitna. Hindi kami apektado dyan. Hindi kami ninanakawan nila dyan. Taong bayan. Okay. Number 9. Taong bayan ang ninakawan sa anong paraan? Na ang taong bayan ay ninakawan sa paraang pagpusta nito. O sige, sinong may alam sa mga pagsusugal, i-comment ninyo. Paano at anong paraan, sa anong paraan na ang taong bayan ang ninakawan daw dahil kinontra ang sariling manok, dun sa kabila, pumusta. December 7, sa Santa Cruz na naman, JMJ Brothers na naman, entry na naman ni Habilio. Ito yung Habilio na to, ito yung sinasabi nung Magbanwa family na nakausapan nila nung mawala ng pamilya nila na ito yung amo nila. Tapos biglang hindi na nila makontak. Okay. JMJ Brothers, sa meron, ang pustan dito si Habilio, sa wala na naman, 100,000. Ito, Manila Arena uli. December 13. Ito na naman yung entry nila, yung nagpunta ritong Baricar na tinanong nyo, na nagamit lang daw ang pangalan niya. Nasa pangalan niya itong entry na to, December 13. Pero ang lumaban, manok nila ni Inono. Ang posta na naman nila Habilio, sa kalaban na naman sa King Arthur, 200,000 noong araw na yan. Okay. So, isa na lang. December 23, sa Manila Arena, si Bari Baricar uli, yung nagpunta rito yung last week. Ang sabi niya,
slot lang daw niya yan. Ang sabi niya, ginamit lang yata nila, inunog to. Tignan niyo ang pusta niya, ang pusta rito ni Abilio uli, ang daming internet, ang daming sultada nito. 108, 151, 179, 221, saka 243, 255. Sige, sino ang may alam, i-comment ninyo paano nangyari itong sinabi ni Atong Ang na ang taong ito ay pumusta doon sa kabila, hindi sa kanyang manok, at ang taong bayan daw ang ninakawan. Sa anong paraan nanakawan ang taong bayan sa ganitong sugal? Lahat ng pusta nila sa kalaban. Kumita sila ng 2,595,980. So, ang na-check lang namin, sa loob niyang ilang araw na yan, ang kinita nila is 8,447,831. Ngayon, number 12. Laki, ha? Yan po yung tatlong habilyo na sinasabi niya hindi niya kilala. Tigatanay din yan. Pare-pareho silang tigatanay. Number 13. O yan yung ID niya. So, pinakita ko lang sa inyo kung ano yung system ng mga pandaraya, yung mga sindikato. Isa lang yan sa na-identify namin na sinasabi po ni Inunog na hindi niya kilala. Pero tignan nyo kung pag-aaralan ko, kasi ako nga ang nakakaalam ng mga game na ganyan, makipag-usap lang siya sa maraming ganyan. Tatayaan nila lahat ng makina, iba-ibang account. Yan yung sinasabi nila nung una na hearing, hinahanap nila 200 million. Sino naghahanap ng 200 million? Sila Inunog ba? Sino? Meron sila sinabing 200 million na si IDG dati. Ilan yung tinitimbrihan na yan? Ang tawag doon timbre. Ilang financer yan? Hindi ko ma-check yung mga iba, Your Honor. Dahil hindi ko naman nakita yung mga pangalan eh. May ano nga, hindi namin ma-check yun. So in short, Mr. Atong Ang, gusto mo talagang yung presentation mo kayo na klaro yon na involved sa panunyupi yung mga Habilyo brothers at Inunog. Yun ang ibig mo sabihin. Nanalo silang 8-point-something million dahil sa panunyupi. Kung nanyunyupi ito at yung hinuhuli ay nanyunyupi, asan itong mga taong ito? Ba't di nahuli kung nakaatin ito sa Senate hearing? Honor, hindi ko rin masasabing choppy yan o kung anong klase ginagawa nila. Pero ko lang basta klaro sa presentation mo, nasa kabila sila tumataya. At ito po lang, napatunayan po natin. Very clear man yun, recorded yun di ba? Computerized yun. Choppy na nga tawag kaya lang pag Choppy ang tawag noon dahil doon sila tumataya sa kalaban ng manok nila. Yes, diba? lahat po ng taya ni Habilyo, kung alin yung entry ni Inunog, nasa kabila sila lagi all the way. Lusot lahat. Pero hindi ko naman ma-check yan eh. So sino ngayon ang magagalit sa kanilang panyunyupi? Yan. Sino ang magagalit? Dahil nanyupi sila. Wala pong magagalit sila. Sila yung makakausap eh. O baka hindi po binigay. Hindi ko, kung marami silang kausap na financer po, Your Honor, hindi ko naman hindi ko, kasi lalawakan ko utak ko, kung marami connection si Inunog, kung marami bakit lagi ang manok niya ang kinukontra ng mga financer? Okay. Yun ang ini-explain ko lang sa inyo. Yes. Every time papasok ang manok niya, isang financer na to, kumita ng 8 million mahigit sa loob lang ng ilang araw. Ilan niyang sinabihan niyang yan? Ilan nakausap niya? Okay. So settled na natin yan na involved sila sa game fixing. Settled na niya. Ako mismo, nag-agree ko. With your presentation, I am totally convinced na involved sila sa game fixing. Now, with the existence of the game fixing, sino ngayon ang apektado at nagagalit sa game fixing na ginagawa nila? Kung ako tatanungin, Your Honor, Yes po. number 100% game fixing na talaga yan. Yes. Sino ang nagagalit? Pero itong question mark dyan. Ito yung isang possible pa. Kung may isang financer kang kausap, Parang iniwasan yata yung tanong, sino ang unang magagalit sa pandarayang ginawa nila?
isang financer uli na iba ang tip mo, isang financer iba uli, hindi mo pinatama yung ibang financer, nagbigay sa'yo ng pera, kasi hindi ka na pwedeng tumaya pag wala kang deposit eh. Pag nahulog, yung mag-aaway-aaway lahat yan. Magpapatayin talaga yan. Iba tip mo sa akin, iba ang tip mo rito, iba ang tip mo dito. Nagbebenta ng laro ang tawag doon. Lahat ng sinasabi ko dito, ang dami sa bungero nakakarinig dyan. Maiintindihan nila yung sinasabi ko. Lengguwahe ito na sa bungero. Nagtitip ka ng tsope, ang daming ganyan. Machecheck nyo sa lahat ng sabungan. Sa buong Pilipinas, pag may tsope, ginugulpi talaga nila eh. So, sa sinasabi mo na yan, parang sinasabi mo na itong nawawalang 34 na tao, most likely, ang responsable sa pagkawala nito ay itong mga involved sa game fixing o yung tinamaan ng game fixing or ang isang handler para saktan mo, para mawala, is either nagamit mo or binalian ang manok mo na hindi or sinira ang manok mo na hindi mo alam. Pwedeng amo ang titira diyan. Maraming istorya ganyan. Kalawang manok mo. Yung kung sino may-ari ng manok na entry, ginalaw ng handler yan, itinip sa iba. Ang dami nagbebenta ng laro. O itong 4 na manok ko kontrahin nyo, ibebenta sa mga tao yan. How about yung reputation ng WPC? Hindi ba masisira ang iyong palaro dahil may nagiging fixing doon sa amin po, WPC? Kaya kami ang number 1. Dahil yung pang-inspect namin, from tare, from entry, tsaka kami, bihira, halos buong Pilipinas ang umi-entry. Luzon, Visayas, Mindanao, magkakilala kami. Nakakapasok lang, hindi kilala, every Monday at o Thursday. Pero parang di sinagot ang categorical question talaga ni Senador Bato kay Atong Ang. Dahil may pandaraya na nakita na ginawa ng mga taong ito. Sino ang unang magalit dahil nandaya sila? Yon. Yung tinatawag na invitational. Or, ang manok nila, sabi nga nila Baricar, na wala silang manok ngayon, araw nila, ang tawag doon, nag-finance ng iba. Ngayon, yung finance mo, pag sinyope, hindi mo na malalaman. Sa amin naman, sa kumpanya namin, Your Honor, hindi kami affected, pero binabantayan namin talaga yung integrity ng ano namin. Ang kailangan, para lumaki ang isang negosyo mo, kailangan pag tumama ang tao, bayad ka agad. Yun ang number 1. So, klaro sinasabi mo na regardless kung may mangyayaring panyunyupi sa mga sabungan mo, madiscover nyo yun na panyunyupi, hindi ka galit. Hindi ka interesado sa kanila. Wala ka pakialam. Kung nyupi kayo naman nyupi, bahala kayo dyan. Wala ka pakialam. Sa akin po. Mr. Chairman. Yes, Senator. Relevant ito. At one time or another, mga investigador tayo, di ba? Senator De La Rosa, myself, Jan Cruz, Jar Carlos, mga pulis na nandito. No? Di ba pag nag-imbestiga tayo, 3 agad yung tinitingnan natin, di ba? Motive, opportunity, means. Maliwanag yan, di ba? Basic. Ang gusto ko malaman, yung opportunity saka yung means, medyo na-establish yun, di ba? May oportunidad, tapos meron ding means to commit the crime. Interesado ako, anong nakita niyo motive dito? CIDG. Parang hindi maliwanag sa akin ano yung motive. So, ano yung na-establish yung motive? Kasi you have come to a point that you have already referred the case to the DOJ, di ba? For preliminary investigation. Ibig sabihin, establish yun na lahat. Ano yung motive? Sir, with regard to the case in Manila Arena, we are only basing on the testimony of the witness or testimonies of the witnesses. And of course, sir, since there, we were able to establish a probable cause to file a case against the identified suspects. And although sometimes there are... So, isa sa mga nasampahan ng kaso dito, si Dundun, Patidungan, nasampahan siya ng kaso. Di pa siya humihiwalay kay Atong Ang. Cases being cleared or solved by the police or by the CIDG. But still, the motive is still unknown. So, for as long as we have secured a witness or an evidence
which would warrant the filing of case against an identified suspect. So we go on with the investigation and file the case before the prosecutor's office. But the That motive could weaken your case, can ha? still be unknown, sir. If you are missing the motive, that could weaken your case. Well, it could go past the probable case threshold. Yes, sir. Pero remember, pagdating sa court, guilt beyond reasonable doubt ang hinihingi natin. Yes, sir. And if you're not able to establish the motive, it could weaken your case pagdating sa court. Yes, sir. So it's important that the motive is established. Yes, sir. Di ba? Agree? Yes, sir. That's the reason why we continuously gather more information, sir. While even though the case is submitted before the prosecutor's office, the CIDG investigators would still continue gathering more evidence and witnesses to finally establish or to finally find out the real motive of the case, sir. And isang may person niya to give you the motive is a pattern. Kasi maraming cases ito 8 eh. Sir, of Pag course, establish yung pattern, you can establish the motive, hindi ba? that's also one way of establishing motive in a case, sir. So we also right use now, that, sir. as we speak, there's no motive yet. No motive has been established. None yet, sir. Yeah. Thank you. Thank you, Mr. Chairman. Your Honor, tuloy ko po Thank you, ito. sir. Thank you. Tuloy ko po ito. Makita niyo yung conspiracy rito. Your Honor, natapos ko na itong isa yung tukol sa game fixing para naintindihan nyo na kasi lagi natin napapag-usapan yan. Number 14 na tayo. Si Don Patigonan or Julie Patigonan, tagal ko na rin tao pero sinasabi ko nga sa inyo na sa construction niya sa buong sila nag-aasikaso. Pinagkakatiwala ako siya sa mga... No, so pinagkakatiwalaan niya si Dundun, no? Di pa to kumala sa kanya sa investigation na ito. Construction namin talaga. Kasi sa pera maayos yan. Okay. Tignan nyo maigi ito. 2019, kinasuhan siya ng murder, frustrated murder sa Tanay. Tanay din. Na-dismiss. 2019 to as early as 2019 tinatrabaho na kami. Okay. 2019, nabuo ko lang ang istorya hanggang natapos itong araw na to hanggang huli. 2019 kinasuhan siya. Sandali. 2019, kinasuhan siya. Kinasuhan siya. 2019, wala pang kuhan ha? Wala Si Dundun kinasuhan umano 2019. pang isa. Pero dito na ba pumasok yung pahayag ni Dundun na may gumagapang na judge para sa mga kaso na madismiss? Noon. May mga sabong na ho kami nun. Pero wala pang isabong yung wala, ang pagkor isang taon lang po mahigit. Pero itong kami magkakalaban sa sabong, matagal na ho to. Ilang taon na kaming ilang taon na kami nag-iisabong. Dahil kapareho nga sabi ni Ma'am Andrea, ni Chairman Andrea, with or without regulation of ng PAGCOR, hindi kikita pag hindi na-regulate yan, hindi kikita kasi existing na. Ngayon, ako, para maka-operate ako, yan yung sinasabi ko nga, na nagpagawa ako ng ordinansa sa local government. Ang ordinansa is talagang yan ang batas na talagang sinabing batas para sa sabong. Pero within the territory lang. Ganun ang ginawa ko dyan. So, nag-ooperate ako ng legal ako maski noon pa. Never ako nag-operate ng illegal. So anong mas maganda? Bago pumasok ang PAGCOR o Alin na mas malaki? ano mas malaki sa'yo? Kita mo. Biglang lumaki ngayon kasi naging nagkaroon kasi nagkaroon na ng internet na todo, nagkaroon ng payment system, pinag-aralan ko lahat, magka-COVID lahat, nagkaroon na ng mga, na-improve. Kahit mga napaulat na, kahit mga bata, naglaro na ng online gambling. Kasi pag ako siya nag-design, nag-upgrade ako na upgrade. So salamat ka sa PAGCOR na nalegal kayo at lumaki pa yung income mo. Well, legal na, hindi ako masyadong... Imagine, ayon sa PAGCOR, anong kikitain? Magkaanong kikitain daw? Hundreds of billions
and revenue for our country that could potentially be lost if the total ban is enacted. Yun ang kinatatakutan ng PAGCOR. Hundreds of billions. Ang laki. Pero bakit lumaki ang ating utang kung bilyon-bilyon ang pumasok galing sa sugal? Pero ilang buhay ang nawala. Ilang pamilya ang nasira. Ilang buhay ng mga bata ang napaulat ayon mismo sa Senate hearing na nagpatiwakal dahil sa pagkalulong sa sugal at lubog din sa utang. Tuloy natin. After sa pera, Your Honor. Hindi, kaya nagpasalamat ka. Nagpapasalamat ako kasi ang gusto ko talaga po ay tumulong sa gobyerno lagi. Maganda. Kaya nga ako rin nag-suggest na taksan kami ng yung suggest na 5% of GGR. Ako, So, lalo natin without pagko-regulation, mababa ang kita nyo. With pagko-regulation, gumanda. Ang gusto sakto ko ng isabong. una-una mga bangko, ang mga payment system, Okay. open na kami. Kasi alam nila legal na legal eh. Kasi pag ipapakita mo po sa bangko is ordinance lang, nagkakaroon ng question eh. Thank you. Let's give the floor to Senator Tolentino first. Isang tanong lang, Mr. Chairman. Pwede bang bumalik tayo sa slide number 3? Number 40 na tayo ngayon eh. Okay, number 3. Number 3, balik lang natin. Ikaw ba may control? Number 3? Apo. Number 3. Ang tanong lang to, isang Presentation. Ito. Ay, nagbibitaw siya. Lalamig tong kape ko. 3 or 4, siguro. Yan po. I have nothing to do with the person. Hindi, lumampas mo kayo. 3. Yung kanina. Yan. Wala po akong pakialam ngayon sa personalities involved. Gusto ko lang makita itong physical environment. I-clarify ko lang sa iyo. Saan po ito? Manila Arena po. Manila? Yes. So hindi ito yung buong Rueda, hindi ito yung buong Sabungan. Ito ba yung binabanggit mo na? Kasi parang yung likuran parang tarpaulin na tayo, kumot, o ano ba yan, lona. Ano ba? May video yan, pwede namin ipakita sa inyo totoong video. Ibig sabihin, ito po ba ay yung buong Sabungan o isang kwarto sa Sabungan o isang studio? Lahat po ng tatlo lang po yan eh. Lahat, studio lang lahat. Studio. Wala kami sa buwan na may mga tao pumapasok, hindi ganun. Gusto kasi, marami kasi nakikinig tayo mga kababayan ngayon kasi kanina tinatanong ka ni Chairman, nagpapasalamat ka sa PAGCOR, binigyan kayo ng lisensya, nakapag-operate kayo. Binasa ko rin yung, ready ang PAGCOR mamaya, tatanungin ko kayo. Binasa ko rin yung regulatory framework ng PAGCOR. Yes. Sabi ng PAGCOR, live streaming noong actual cockfight. Yes. Sa Sabungan. Yes, Your Honor. Kung saan kayo humingi ng ordinansa na pinanggit mo, di ba? So, doon sa laki ng Sabungan, kumuha kayo ng isang kwarto at yun ang ginawang studio, doon kinukunan siguro ng live streaming sa pamamagitan ng teknolohiya, ito yung lumalabas dito sa ating mga gadgets. So, mamaya tatanungin ko si PAGCOR, sabi ko nga maganda si PAGCOR, ito ba ay sang-ayon sa Presidential Decree 449 sa lisensyang binigay nyo sa pitmasters po kayo na magkaroon ng live cockfight sa Sabungan o live cockfight na lang sa studio? Your Honor, napaliwanag ko na po yan. Sa PAGCOR ko po itatanong yan. Iliwanag ko lang ito kasi parang lumihis yata dahan-dahang lumilihis ang isyu. Pumunta na sa regulation, pumunta na sa pera kung ano ang kita, magkaano ang kita, lumakas ba ang kita. Ang issue dito, yung mga nawawala, sino ba? Kung sinabi ni atong ang na may conspiracy, sino ang direktang ituturo niya na gumagawa nitong pagkawala sa mga inaakusahang naninyopi. Kung malala nyo, pag nang kumalas na si Dundon, ito ang pahayag niya. Merong text message daw, may
audio voice recorded pa daw umano siyang hinahawakan. So niyang pabaliktarin na lahat ng sinasabi ko. Ito, habang anong tinikso ko sa kanya, tapos nagmamakaawa na siya sa akin, no? Sabi ko, maraming salamat, pinagtulaan mo ibang tao kaysa akin, nagmamalasakit sa iyo. Simula noon pa, kaya ipagpalit ko buhay ko, huwag ka lang maagrabyado. May mga tao na dumating sa buhay mo, 2021, nakalimutan mo na lahat. Reply niya sa akin, huwag ka naman niwala, nag-uutos ako na patayin. Ayoko ng ganyan. Sana maayos pa, samahan natin. Tapusin na natin ang gulo tayong dalawa kung okay sa'yo. Ito na lang yung last text niya. May panahon pa magbago ang mga tao. Ang sabi ko sa kanya, sige, Panginoon na lang bahala sa inyo. Meron pa akong boses nila dalawa na konversasyon ng isang artista. Plano niya itong patayin yan lahat. Dahil nung una, gusto niya pa akong bayaran ng halagang 300 million. Pangalawa, hindi ako pumayag. Ginawa niya pang 500 million. Ngayon, hindi pa rin ako pumayag. Binaliktad niya. Ako daw nanghihingi sa kanya ng pera. Di baling mamatay ako, may maiwan lang akong legacy na matulungan ko itong mga kamag-anak na nawalan, mga mahal sa buhay. Yun ang pagkalas na ni Dundon sa kanyang amo at inamin naman sa Senate hearing na pinagkakatiwalaan talaga ni Atong Ang si Dundon. Ngayon, nahinto na ang sabong, no? At may inaabangan. Ano yung inaabangan? Maganap kaya yung boxing for charity boxing ni Davao City Mayor Basti Duterte at PNP Chief General Nicolas Torre III. Ito ang inilabas na kanina. Si Chavit Singson, Governor Chavit Singson, pupusta daw siya ng 30 million kay Basti Duterte. So, iwan ko kung magaganap ba ito. Maraming salamat sa iyong pagsubaybay. Itong yung lingkod, Brad Wendell Talibong. Hanggang sa muli. Bye-bye.